Ang presidential spokesperson, araw-araw may inaaway. Lahat ng problema ng bayan, ang sagot ay ayuda. Krisis sa Middle East, ayuda, ayuda, ayuda. Ang mga Pilipino para ng siwan tamad sa halip na mangarap at magsikap, nakanga, naghihintay ng AIX tupad. Sa kung ano ang nakikita ng ating tarot sa ating gobyerno. So, pag sinabi pong gobyerno, ito ay pangkalahatan na po. So, tarot, ipakita mo sa akin kung ano ang nakikita ng kapalaran sa tarot ng ating gobyerno ngayon. Yan. Tao, politika, pangkalahatan. Ay, naku, agad-agad. May isang tao po dito. May isang taong tatayo. Bata pa po ito. At ito po ay magiging isa uling katipunero. Isang batang lalaki sa politika. Bago ito, at ito ay bago pa lang na, kumbaga, namomotivate sa larangan ng politika, pero siya po ay maninindigan. Isang batang politiko. Inuulit ko, maninindigan po siya at lalaban po siya sa ating gobyerno. Hindi laban na sakitan, kundi laban na wag ihinto ang ipinaglalaban ng iba ring kabataan tungkol sa korupsyon. At maaaring ito po ay nakaupo na ngayon. Bata pa siya, may utak. At may yaman din siya, galing siya sa isang prominenteng pamilya. Lalaban siya, hahawak siya ng isang batas kung saan lilitisin niya ang mga tao na may korupsyon na ginagawa. Yan po. Isang bagong sibol, bata pa, lalaki. Ito po ay isang baliktad na sitwasyon kung saan ang aakalain po ng iba ay nananahimik. Ito po ay pananahimik ng isang dating sitwasyon. Yan, nakita nyo, nakabaliktad. Kung saan ang akala ng ating pong gobyerno o ng mga taong nakaupo ay tahimik lang ang sitwasyon, pero hindi po. Ito po ay isang nakakawindang na revelasyon kung saan ang mga tao o politiko na dating umusig, lilinawin ko pa, ito ay isang sitwasyon ng isang politika o politiko. Tao at politika po ito, Tao at sitwasyon ng politika. Kung saan ang akala nila ay nakukuha nila ang simpatsya ng mamamayang Pilipino. Ito po ay mga nakaupo kung saan pinipilit nila na habulin ang mga sitwasyon upang maging karapat-dapat sila at maging maganda sa mata ng mga tao. Kaya lang po mababaliktad po at matutwist. Bakit? Matutwist, mababaliktad ang sitwasyon. Hindi na nila mapapaikot ang mga tao na maniwala. Aroy, bakit ganito? Lalong sisiklab ang galit sa puso ng mga tao sa mga nakaupo na may kinalaman sa flood control. Ibig sabihin po, hindi mamamatay ang usapin ng flood control at ng korupsyon. Sa halip, ito ay bubuhay ng mga patay. Ano yung bubuhay ng mga patay? Ang ibig sabihin po dito, may mga maglulutangan o maglalabasan na mga tao. Ayan po yung mga tao na nawalan ng buhay. Ibig sabihin po, ang ating gobyerno ay malulugmok sa isang sitwasyon kung saan mabiblame sa kanila ang lahat ng mga namatay na tao.
At mula dito, mag-iisip na po ang sambayanang Pilipino upang lalong magkaroon ng malalim, ito, kaya nga po sabi dito, malalim na pagdarasal na magbago ang ating gobyerno. Uulitin ko po ha, malinaw. Mga namatay na tao po ito. Maraming namatay na tao na muling mabubuhay. Ibig sabihin mabubuhay, hindi yung kanilang katawan, hindi yung kanilang kaisipan. Kung hindi mabubuhay ang mga kwento at mabubuhay ang mga taong lalaban para sa kanila upang mabigyan sila ng hustisya. At again and again po, kaya nga po nakalagay ito, ang mabiblame po ay ang gobyerno natin o ang mga nakaupo sa gobyerno natin. Ito po ang nakita ng tarot. Maraming sitwasyon ang magaganap, unexpected, na maaaring ito pong taong ito kaya po may dugo, tapos may puti, tapos may gray. Ang ibig sabihin po nito, may mga batas, ito po nahulaan ko na dati, pero lumabas po ulit dito. Ang ating gobyerno ay masusupresa sa isang batas na pang international. Kumbaga, isang panukalang batas na bigla na lang susulpot at makikialam upang alamin ang katotohanan dito sa problemang dating kinaharap ng ating gobyerno na flood control, corruption, and especially etong lalaking ito na naitapon sa isang malayong lugar, which is the ICC, makakalkal lahat. Isang malakas na puwersa, isang banyagang batas ang magkakalkal at makikialam at makikisimpatya sa mga Pilipino upang alamin ang katotohanan doon sa flood control. Tatlo po yun sa flood control, doon sa corruption, kung ano man pong corruption ng mga sangay-sangay ng gobyerno, at sa pagkakulong ng isang matandang lalaki na ngayon po ay nagdurusa at may dinaramdam sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang dugo. Yan. Yan po ang nakita ng tarot. Isang lalaki, again, politics po to. Isang lalaki ang ngayon ay wala sa posisyon pero siya'y nananatiling binoto ng bayan, ng mga tao. Isa siyang batang lalaki. Ang magiging matinding kalaban ng ating gobyerno at delikado ang buhay niya. Mag-ingat po ito. Isang batang lalaki, again po isang batang lalaki, ang delikado ang buhay, ang past life niya ay parang katipunero, na magiging matinding kalaban ng ating gobyerno, ang nanganganib ang buhay, at maaaring ito ay, kung hindi po ito mag-iingat masawi sa pamamagitan ng aksidente, pag-aksidente, or abduction, or ikidnap. Kaya mag-ingat itong batang lalaking ito. Ito po ay kumakalaban po ito sa gobyerno. Ang kanyang parang makikilala siya bilang isang lumalaban sa gobyerno. Paano ko po nalaman na lumalaban sa gobyerno? Nakabaliktad po siya. Tapos po, nakita nyo pula, ginto, at asul. Hindi po ba ang bayan natin ang ating bandila? Kaya lang po siya ay parang itataob o ipapatahimik. So mag-ingat po ito. Sana naman po wag mangyari ito kasi parang nakita ko naman sa batang ito ay magaling siyang politiko at tapat siya. Ayaw lang niya ng magnanakaw. Yan po. Sana po ipagdasal natin na wag itong mangyari pero nakita po ng tarot. Sinasabi ko lang po. Again and again, higit sa lahat, Panginoon, dasal po tayo. Pero sana po, kung sino ka man, mag-ingat ka. Marami ang naghahangad ng iyong pagkawala.
ng mga kalaban. Isang muling pagbabalik ng nakapink na babae. At muli, may mga ibon na nagnanais siyang patakbuhin. Ito po. Isang babae na palalabanin at nakapink po siya ang muling magbabalik. At dati siyang kasama ng mga dilaw ba to? Ayan. Naging part din siya ng mga dilaw. Ayan po, dilaw. Pero siya nakasuot ng pink, so babae po siya, na yun ang sinisignifies ngayon ng kanyang grupo. At kaya po mayroong espada at may mga ibon, may mga umaawit sa kanya na siya ay tumakbo. Pero again and again po, ayon po sa tarot, hindi na po niya panahon. Sana noon, panahon po niya. Pero ngayon po, baka sasabihin na naman nila, hindi na pala niya panahon, paano mo nalamang hindi panahon? Nakita niyo po ito? Papaliwanag ko po sa inyo para mabigyan ng liwanag. Nakita niyo po itong punong ito? Itong puno pong ito ay dapat noon pa. Pero dapat ito ay lumago at namunga. Kaso hindi nga po siya noon nakapasok. Pero dapat noon nakapasok siya. Kung ngayon siya tatakbo at lalaban dahil sa mga ibon na ito, ayun po yung mga ibon. Ito po yung mga ibon. Yun yung mga wait, maaaring nagpapayo sa kanya. Maniwala po kayo't sa hindi po siya magtatagumpay. Saan? Sa puso ng masa. Bakit? Kasi po mahahati ang puso ng masa in accordance po dito sa politikang ito na sinasabi ko po sa inyo, kailangan niyang pag-isipan na huwag siyang makinig sa mga ibon na yun dahil napakaraming problema ang kanyang sasagupain at hindi na po ito ang tamang panahon para sa kanya. Nakalampas po ang tamang panahon para sa isang malaking posisyon. Mabuting tao po itong taong ito, pero hindi po siya pwedeng makinig sa mga ibon na ito. Sana nakikinig siya. Huwag siyang magpadala sa emosyon at sa bugso ng mga taong nasa paligid niya. Siya mismo dapat ay pag-aralan kung dapat o hindi. Pero it's up to her. Bahala po siya. Basta ako, ang sinasabi ko, ang nakita ng tarot. Ayan baka magamit lang po siya. Tatlong malalaking bansa ang magsasanib puwersa. Tatlong malalaking bansa ang magsasanib na puwersa upang mapalabas ang ating dating President Duterte. At susuportahan ito ng ibang mga karatig na maliliit na bansa. Ang kamatayan ng isang tao, kung ito'y matutupad ayon sa tarot at hindi ito makakabalik ng Pilipinas, pag-uumpisahan po ito ng isang napakamadugong sitwasyon. At ito po'y nakatakdang mangyari sa oras ng kamatayan, death, ng isang tao na minahal ng sanlibutan. Sana wag naman pong mamatay yun, taong yun. Sana makauwi po muna siya. Pero in this term, kailangan dasal ng buong sambayanan. Pagbagsak po, ito po nakabaliktad. Pagbagsak o paghina ng isang namumunong mga mambabatas. Maaring alam nyo na to, ang ICC. At yun po ay naihula ko na before. Ngayon, bumalik ulit. Ang ibig sabihin po nito, mararamdaman ng ICC na napakalaking damage sa kanila ang sitwasyon ng paggalaw nila sa dating presidente. At mula dito,
magigising po sila. Ang masakla po sa pagkagising nila, marami na po ang magsusunuran ng mga bansa upang hindi sila arugain o tanggapin bilang isang kasanib na patas na lilitis sa bawat bansa. At maaaring ang kahinatnan po nito, kung hindi ito palitan, ito ay buwagin. Pero ito po ay, kaya nga nakalagay po dito, ito po ay pinag-iisipan ng mga bansa. Hindi po isang bansa, hindi dalawang bansa. Malalaking bansa na sasama ng maliliit pang bansa. Ay. Isang sitwasyon kung saan makikialam ang isang malademonyong kapangyarihan. Ayan po papaliwanag ko sa inyo. Malademonyong kapangyarihan. Bakit po malademonyong kapangyarihan? Ibig sabihin po nito, ito ay isang kapangyarihan na malakas, sobrang lakas. Hindi po ito kapangyarihan ng pera lang. Ito po ay kapangyarihan ng pagiging absolute. Malakas na kapangyarihan po ang parating na didisiplina sa babae at lalaki. At ito po ay matatanggap bago matapos ang terms ng babae at lalaki. Isang matinding hindi ko alam kung gulo po ito, as in parang kumbaga sa isang sitwasyon na matindi, mabalasik, as in nakakatakot. Ang bigla na lang po ito mag-emerge at ang magiging target nito maaring batas din po to, maaring isang bansa din po to. Basta matindi po ito, kumbaga kaya malademonyo sinasabi is hindi po pwedeng i-stop. Ang makapangyarihan talaga to, ang didisiplina sa isang babae at lalaki na syempre pinag-uusapan po yung politika. Kung sino, representative lang po itong babae at lalaki. Ibig sabihin, maaaring ito ay ang mga namumuno kung sino man. Namumuno sa bawat sangay ng gobyerno. Bawat sangay, ibig sabihin, iisa-isahin po ito. Kaya hindi po, pero magiging hustisya ito para sa mahihirap. Kaya yung pong mga nakaupo na sa tingin ninyo kayo'y corrupt, sa tingin ninyo kayo may nagawang hindi maganda, sa tingin ninyo po ay may natapakan tayo sa gobyerno. Mayroon pong parating na matinding disiplina na haharapin ng mga nagkasala. Ito po. Yun po ang nakita sa ating gobyerno ngayon. Politika pa rin. Ayan. Ano pa sa labas? Again and again, may nananahimik na bansa. 2 ang muling mag-iiringan. Apektado tayo dahil sa ekonomiya. Maring ito'y Iran or Iraq. Sinabi ko na to dati, naulit-ulit po. Ang justice system natin na pinapalibutan ng hocus-pocus o anumang mga negative, bigla po yung maglilinaw at maayos. May isang babae na pipilitin siyang idiin. Ayan po. Isang babae, may bata, ibig sabihin po nung bata, kumbaga muli siyang parang batang pasusunurin o pananagutin, pero sad to say po, yung batang babae na ituring, maaring to si BP Sara. Yan na naman, baka sabihin naman nila sa akin ay maka BP Sara. Binabasa ko lang po yung tarot. Nakita niyo po, kalmante lang siya. While ang daming susuporta sa kanya at mga taga-ibang bansa. Isang matinding batas ang susuporta upang ang lahat ng aligasyon sa kanya ay mapunta sa maganda. Isipin ninyo, siya na po ang ooperan ng mga 4 na banyagang malalaking bansa ang tutulong sa kanya.
sa kakaharapin niya na pagsubok sa kamay ng batas nating Pilipinas. Sana po yung mga mambabatas, mag-ingat po kayo sa bawat ihahain ninyo o sasabihin ninyo o ipaparatang dito. Kasi po, maaari itong mag-bounce back sa inyo later on. Sinasabi ko lang po ito, ang liwanag po. Isang banyagang malaking batas ang talagang mag-o-offer sa kanya ng tulong at mismo siya ang bibigyan ng tulong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 po yan. Kaya lang yung isa ang talagang magpupumilit. Ito po'y banyaga. Paulit-ulit ako. Kaya sana po maisip ng bawat isa na magpakatotoo na lang. Ayusin na lang, magkasundo-sundo na lang. Kaysa sa dumating yung time na lahat ng iparatang dito sa babae ay mag-bounce back sa lahat ng mga magpaparatang sa kanya. Especially, she is being chosen kapalit ng kanyang ama. So may divine guide talaga po sila. So sana po mapag-isipan para walang gulo. Kasi po itong kapalaran na ito na pinipilit na paguhuin sila ay naku, nakakatakot po. Maraming sasalo. At sa bawat pagsalo, paglubog ng kalaban. Yun po ang nakalagay dito. Marami pong ipupukol dito sa babaeng ito. Again and again, malalampasan. At hindi lang po malalampasan, mismong ang banyagang bansa ang tutulong sa kanya. At ang mga bagong sibol na mga katipunero ay magbubukas ng daan para proteksyonan sila. Yun po ang nakikita. Again and again, kahit anong sabihin po, patuloy po ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Nawala na po ang kredibilidad ng mga businessman at saka mga malalaking negosyo. So ito ang kailangan pong agapan. Kaya lang po sa mga yon ay talagang wala, bagsak po. Sara Duterte is a phenomenon. She is a force of nature na hindi mo talaga magiba kahit anong bagyo, anong paputok, pasabog, kahit yata bomba nuklear. Hindi kaya tumba si VP Sara. Yon ang malaking problema nila. Kaya ito na lang ang pag-asa nila. Itong impeachment trial na to. Kaya lahat ng resources nila ay nilalagay dito. At hindi ako magtataka kung magkasuhulan dito, katulad nung nangyari kay CJ Corona na in-expose ng mismong senador, si Jingo Estrada, na nagkasuhulan talaga. Noon, 100 million lang ang mga suhol sa proyekto eh. Ngayon pa, daan-daang bilyon ang pwedeng gamitin ng pamahalaan para suhulan yung mga tao na to vote for conviction. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense doon. Nagpumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions. Na alam mo yung NEP mo hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwede ilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong na walang nakulong na mga tao
na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal.